Pag-usapan naman natin ngayong araw ang tinik sa lalamunan ng mga tulad nila Doming Daga at Ben Tambling ng Malabon. Nakilala siyang tirador ng mga pasaway, si Alfonso Boyong Manyala. Bago ang lahat, i-like and subscribe nyo ang aming channel and hit the bell button. Linggo-linggo nyong mapapanood ang aming mga bagong video. Lumaki at ipinanganak sa Tondo si Boyong at noong magbinata, nalipat ang kanyang pamilya sa Malabon. Naging laman ng monumento si Boyong. Naging siga at tambay sa palengke, nasangkot sa mga gulo at noong dekada 60, napasok siya bilang pulis. Hinanap namin ang kaanak ng ating bida. Sa aming pagtatanong-tanong, nakaharap namin ang kanyang anak. Ako anak na bunso eh. Ako na lang ang natitira sa amin, tsaka isang babae. Ayon sa kanya, may katotohanan ang binansag sa kanyang ama na tirador ng mga pasaway. Sa totoo lang, ang tatay ko, ang napatay niya 14. Puro notorious na kriminal dito sa Malabon. Ano siya ron, bali, kinikwento niya, pero pag kinikwento niya, may regret siya ng konti. Pero sinasabi niya, kahit kailan, hindi ako nakapatay ng isang tao na dahil gusto ko lang. Pinatay ko yung mga yan dahil mga salot ng lipunan yan. Ang ilan sa mga nagawa niya noon, ang pagtugi sa mga magnanakaw. Umabot pa sila ng Catanduanes noon para lang sila maaresto. Naibalik din niya ang mga nakaw na alahas ng isang negosyante na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Tinanggihan din niya ang binibigay na pabuya noon. High school lang ang natapos ni Boyong, pero pinagsikapan niyang makatapos ng kolehiyo. Nagtapos siya ng kursong Bachelor in Political Science. Dahil sa kanyang pagsusumikap sa pag-aaral at track record sa serbisyo, na-promote si Boyong. Naging superintendent siya ng Malabon Police Station. Kasi ang tatay ko ganito eh. Ang style niya sa pagiging police, pag minabalitaan siya mga notorious na kriminal, pinababayaan niya muna yon hanggat, kumbaga, hindi niya pinababayaan, kumbaga, sinisigi-sigi niya lang yon. Pagkasabihan niya lang, ayun mo, tumigil ka na, pag di ka tumigil, may kalalagyan ka sa akin. Ganun ang sasabihin nun. Pag hindi ka tumigil, ipapangako niya, ako makakadali sa'yo. Una-una, nadali niya yung isang mga ano rito, si Doming Daga. Yung sa pelikula, ininom niya yung dugo. Totoo yun. Totoo yun. Siya nakadali ron. Hindi umuwi ang tatay ko pag may operation sila. Kung isang linggong hindi uuwi yun. Pati ang kilala noon na si Ben Tambling, hindi rin nakaligtas sa mata ni Boyong. Pero si Ben Tambling kasi, kinuwento ng tatay ko, unang-una raw niyang huli dyan, bata pa yan, nagnakaw daw ng typewriter, huli raw nila. Yun, ang sabi sa yun ang kwento niya. Pagkatapos nun, parang naging notorious na. Pero hindi naging notorious dito sa Malabon si Ben Tambling. Kumbaga, parang sa medyo malayo, Bulacan, ganon. Pero dito, minsan-minsan, pumupunta rito, yun ang pero hindi siya pero ang isang kinikwento niya ang isang hindi niya nagawa nung pulisya na gustong-gusto niyang gawin, ang siya makadali kay Ben Tambling. Hindi niya raw nagawa yon. Nagretiro sa serbisyo si Boyong at pinasok ang mundo ng politika. Nanalo at naging konsehal ng Malabon. Mistulang nagbago ang mundo ni Boyong noong patumbahin ang kanyang anak na si Marlon. Sumunod naman ang kanyang dalawang anak na sina Melvin at Tiger. Nahuli ang suspect noon kay Marlon, pero natalo sila sa kaso. Samantalang sina Melvin at Tiger na natiling unsolved cases hanggang ngayon. Ganti ng pagkakataon, ganti ng panahon eh. Hanggang doon na lang siguro talaga sila. At yun talaga kapalaran nila. Pero walang ganting nangyari.
Wala. Sa pagkakaalam ko, sa pagkakaintindi ko, wala namang ganting nangyari. Siguro yun na lang talaga kapalaran nila. Siguro nga raw dahil sa mga nagawa niya nung panahon na pulis siya, may nagawa siya mga kasalanan, pero lagi niya sinasabi yun na ang mga pinatay ko, mga halangang kaluluwa, mga salot ng lipunan. Wag naman sana naging mga anak ko naging kabayaran. Pero kung ganun man, tatanggapin ko. Kasi nung una medyo hindi religyoso tatay ko. Hindi pala simbayan. Pero nung once nung minsan napatay na nga yung kapatid ko noon, nagbalik loob siya sa sa Diyos. Naging deboto siya. Tapos doon natanggap niya unti-unti. Tumagal ng 9 na taon ang kanyang panunungkulan sa Malabon. Noong 2009, inatake sa puso si Boyong at nasawi na ang tirador ng mga pasaway. Kadalasan kasi na mga nagsasabing ganyan na walang yaya Manyalak, medyo siraulo yan, mga abusado yan. Yan yung mga taong hindi nakakilala sa mga tunay na Manyalak. Pero yung mga taong nakakakilala ng tunay sa amin, sila yung makapagsasabi ng gaano katotoo at gaano ang pagiging makatao ng mga Manyalak. Hindi kami tulad nung inaasahan nila at sinasabi nilang kwento na gano'n kami. Hindi kami gano'n. Mabait ang pamilya namin. Mabait, pero pag inaabuso, lumalaban. Mga Tamagonetics, oras na naman para sa ating Tamago Shoutout! Babasahin ko ang inyong mga comments, suggestions at mga pa-shoutout mula sa mga social media accounts ng Tamago Chronicles sa YouTube, Facebook at Instagram. Comment down below na mga Tamagonetics, malay nyo, yan ang basahin ko sa aming mga susunod na video. Una, kay Tamagong Marjun Alquizar. Shout out po boss. Shout out sa'yo Tamagong Marjun. Up next kay Tamagong Rechi Dingal Kikos Official. Pa-shoutout Tamago, the best ever. Salamat sa'yo Tamagong Rechi Dingal Kikos Official. Up next kay Tamagong Rusty Nail. Pa-shoutout Idol. Shoutout sa'yo Tamagong Rusty Nail. Up next kay Tamagong Sherwin Usop, new subs po, pa-shoutout naman po. Salamat po. Salamat sa iyo, Tamagong Sherwin. Susunod. Kay Tamagong June Baula, pa-shoutout Lods. Salamat. Salamat din sa iyo, Tamagong June. Susunod. Kay Tamagong Van Lee, new subscriber from Perth, Australia. Shoutout. Cheese, mate. Hey, salamat. Up next kay Tamagong Bismarck Quadra. Yan ang gusto ko, laging brand new ang content. Shout out to FNS B-Car Restoration. Thank you Tamago. Salamat din sa iyo Tamagong Bismarck. Up next kay Tamagong Cads Miraveles, new subscribe here. Pa-shout out bro from Cebu City. Daghang salamat Tamagong Cads Miraveles. At sa lahat ng mga taga Cebu, maraming salamat sa lahat ng mga Tamagonetics na nag-iwan ng kanilang mga comments, suggestions at mga pa-shoutout sa aming mga social media accounts sa YouTube, Facebook at Instagram. Hanggang sa susunod nating Tamago Shoutout! Yan muna mga Tamago. O, kwentuhan tayo sa next episode. Kapit lang, don't forget to like and subscribe.